Hello guys mga kaweng, welcome na naman sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw sa ating lahat. So ang share ko naman sa inyo guys, ito namang walang katapusang pampaswerte sa ating buhay guys. So ito talaga ang ginagamit ko, talagang siyang tunay nga naman talagang ay swerte umaapaw, ganun po no. So ito guys ay dahon ng puno ng laurel no, dahon ng laurel. So ito may tanim kasi ako guys na puno ng laurel, tinanim ko noong 2021 at ay lumaki naman siya guys, at ito ang pinutulan ko ng sanga dahil nga yung mga sanga hindi kasi medyo maganda yung kanyang dahon, parang may sira-sira, tapos parang kinakain-kain ng mga insekto, ganun. So sabi ko putulan ko na lang ito, at saka nagpaalam naman akong putulan ko siya. So ayan po guys, naputol ko, ayan, at mayroon na tayong magamit. So siyempre ayan po, medyo madami-dami naman siya guys, pero kung pambenta mo siya hindi pwede. Hindi pwede mo siya pambenta kasi maliit lang man. Ito pa pang personal use ko lang. So yan po yung puno ko guys. Tapos dyan ko pinutol yung mga sanga-sanga dyan. Yan. Tapos ngayon kukuhanin natin yung dahon isa't isa para tanggalin natin, para ibilad at saka maging dried po siya. No? So alam nyo guys, ito simula ng itong may puno ako ng laurel, sawa naman ng Diyos guys, yung tipong hindi ka talaga basta-basta masasairan. Kung masasairan ka man talaga guys sa buhay, ay talagang may darating talaga guys. Yung bang tipong wow, na-amaze ka talaga guys. Parang ikaw na talaga ang hindi makapaniwala, no? So ito ang makapangyarihang pampaswerte na hanggang ngayon guys ginagamit ko pa rin siya guys, yung mga dahon nito. So dati nung wala pa akong mga puno ng laurel, ay bumibili ako ng mga dahon ng laurel doon sa palengke. Kaso lang guys, syempre pinipili ko pa yung maganda, at yung iba kasi ay parang punit-punit na. So parang hindi na siya ganun ka buo ba. Meron mang buo pero bihira lang. Minsan lang kasi nga na-stack na doon sa palengke. So ito mas maganda na may puno tayo ng laurel. Ayan po mga kaweng, kumusta naman yung mga puno ng laurel dyan sa inyo, yung nakabili sa akin, kumusta naman, nabuhay ba o ano na, kumusta na ba, lumaki na ba, gano'n no. Kasi ang pag-aalaga din ng laurel hindi din basta-basta guys, medyo may kasilanan din ang puno ng laurel. Yung iba nga kahit malaki na, namamatay pa rin. Sa akin naman ay sawa naman ng Diyos ay hindi naman no. So yung iba talaga, yung mga iba kong puno ay namatay po siya, na hindi ko malaman kung anong kadahilanan. Inalagaan ko naman siya, siguro may mali lang siguro akong nagawa, yung kaya yung iba ay namatay po yung aking puno ng laurel. So buti naman itong isang puno ko ay nakasurvive naman. Marami pa naman akong isang puno, pero ito ay pwede ko na siyang pagkuhanan ng yung mga dahon ba na pwede natin gagamitin. Siyempre alam naman natin sa pagluluto sa adobo, 'di ba? So maganda ang gamitin yung dried talaga na dahon ng laurel guys. Kasi nag-try ako na yung bang presko ay hindi siya masarap. Pwede siya pang tiyalang talaga ito. So ayan guys, yung mga sanga-sanga niya, kuhanin na natin yung mga dahon, kasi yung dahon kasi ang kailangan natin dito para gawin nating pang ritual. So hanggang ngayon ito pa rin ginagamit kong pang ritual araw-araw. Ay, hindi naman araw-araw, tuwing Martes at Biyernes, tuwing unang araw ng buwan ng Martes, ganun. So ito po guys, ito po yung nakuha natin, yung mga ibang dahon hindi maganda, medyo hindi maganda guys, pero okay lang yan. Ayan, kaya nga pinutulan ko siya dahil yung kanyang mga dahon ay medyo nasisira, natutuyo yung iba, ganun, no? So yun, so mayroon pa guys ito, paano ba magamitin ang pampaswerte ng dahon ng laurel guys? Ay ito ay mag-wish kayo sa dahon ng laurel guys na dried, tapos sisindihan nyo, susunugin nyo, ganun, tapos sabay panalangin, sabay yung kahilingan mo, kung anong gusto mong kahilingan, no? Siyempre ang talagang importante din na ay maging good health tayo, no? Kasi health is wealth talaga yan, napatunayan ko talaga yan guys, no? So yan guys, after ko siya napruningan guys, ito na po yung kanyang hitsura guys, at ang ganda na niya guys. Nagbigay siya ng mga dahon na maganda, malaki, at ang lulusog ng mga dahon niya guys. Ayan oh. So hindi ko siya pwedeng hawakan dahil ako ay may regla ngayon, so hindi, bawal po siya kasi mamamatay po siya. So para ituro ko lang sa inyo kung saan ko siya pinutulan. Sa ayun yung kanyang mga dahon, yung mga sanga na sumibol, ay ang ganda po, no? So ayan. At sa inyo po, kumusta na pa yung nabili nyo mga laurel, lumaki na ba, no? So ito ang ganda niya guys. Oh yan, basta napruningan ko siya guys, maganda ang talagang pagtubo niya, maganda, hindi na sira-sira yung mga dahon, yun, no? So maganda talagang pampaswerte ang dahon ng laurel guys, kahit na
walang-wala ka na guys. May darating talaga na magugulat ka na lang. Lagi ka kasing gugulatin ito guys. So, basta samahan lang talaga natin ng sipag at tiyaga. So ito guys, tinanim ko siya guys sa malaking drum lang. 3 years na po itong tinanim ko. Mula noong 2001 sa kasagsagan ng mga pandemic. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganito dati. Yan, may alaga pa akong rabbit guys. I-share ko lang yung mga alaga rito guys. No? So, hindi kasi ako naniniwala sa mga ganitong bird guys. Nung sinubok ako ng tadhana, so inaksip ko na siya at sawa naman ng Diyos guys. Magugulat ka nang talaga sa mga yan. Basta samahan lang natin ng sipag talaga, pananalig sa Diyos. Yun lang po ang pinaka the best na gawin natin. Saka siyempre yung sipag natin. At siyempre yung ating pananalig sa Diyos guys, yung pinaka-importante talaga, no? So paano ba gamitin ang mga dahon ng laurel guys bilang pampaswerte? So kumuha lang kayo ng 7 dahon ng laurel guys na buo, na yung dried na. Kung wala naman kayong, pwede naman 5 or 8, no? So yan po, mag-wish kayo, samahan niyo ng magdasal kayo, no, tuwing umaga guys. Ang gawin nyo, pwede namang araw ng Martes at araw ng Biyernes sa umaga lang po ang pagganap. So magsindi kayo ng green na kandila. Ang green na kandila for good for money po yun. Kung wala naman kayong green, okay lang naman, no? So nakadepende din kasi yan, no? Hindi naman nakadepende yan sa kandila. Depende sa inyong sarili po guys. So yan po guys, mag-wish kayo ng anong gusto nyong kahilingan guys. Ang importante ay good health po, no? Yung iba kasi nag-wish ng maraming karoon ng maraming pera po. Ang pera po guys ay may chance po siyang matagalan, no? Kasi nga samahan niya ng sipag at tiyaga, pananalig pa yan guys, no? Medyo mahirap ang pagdating sa pera guys, pero ang hilingin nyo lagi guys mga kawing ay yung good health protection. Yun talaga ang pinaka-importante sa lahat. And then yung pera kasi susunod na yan kung anong gusto mo, yung kahilingan mo matutupad yan guys kapag ka ikaw ay may good health, kasi ituturo ka kung iaadya ka kung saan ka mapabuti ang buhay mo, no? So yun po guys, ito po ay ang isang puno kong laurel guys. Hindi siya maganda yung dahon kasi nakalagay lang siya sa maliit na paso. Wala kasi akong masyadong malaking space dito guys sa city. So sa probinsya meron, ayan. Kaya lang sobrang layo ko sa probinsya guys. Nandito kasi ako sa city guys, sa Davao City. So yung iba ko kasi guys, yung isa kong bahay guys ay apartment yun. Hindi rin ako pwedeng makatanim-tanim doon. So dito ko na lang siya tinanim sa isa ko pang bahay. So yun po guys, no. Ang samahan lang talaga natin ng sipag at saka pananalig sa Diyos. So guys, ngayon, paano ba yan? Gumawa na ako ng pampaswerte. Bakit hindi pa rin? Wala pa rin ako swerte sa buhay guys, no. So guys, ito po ay pag gumagawa tayo ng kung mag-wish tayo ng laro, gumagawa tayo ng pampaswerte, huwag nating hintayin guys na darating ang swerte, kasi mas lalo lang yang lalayo. Kaya tayo nagdadasal, nananalig, mag-ritual dahil para sa kahilingan natin. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Depende na lang talaga, no, kung hayaan na lang natin. Huwag tayong mag-iinda, bakit ang tagal, huwag, diba? So huwag pong ganun. Huwag nyo pong hintayin kasi kusang darating yan guys. Base sa experience ko, hindi mo lang talaga mamalayan yan. Darating na pala ang swerte, at saka wow, samahan lang talaga natin na paniniwala talaga guys na mga ganitong bertot. Basta sipag at tiyaga lang. Kalimutan mo yun kung ano mga ginagawa mong pampaswerte, ay magugulat ka na lang talaga guys, no. Grabe talaga ang Diyos. Basta talaga dasal, pagtiyaga, panalangin ay grabe talaga, makapangyarihan talaga.